Mabait naman kasi yung si Irish. Pwede mo siyang pakiusapan na hindi mo na magbibigay dahil wala ngang pera dito sa bahay. Sana ginamit mo yung kakapiranggot mong utak para magsinungaling. Sabihin mo, mapuputulan kasi tayo ng kuryente. Kawawa naman yung mga bata kapag nangyari yun. O sabihin mo na may sakit ka. Kaya kailangan mo ibili yun ng gamot. Mga simpleng palusot lang sana, John Mark. Kaso dahil kakapiranggot lang yung utak mo, hindi mo mapag-isipan. Sa ating dalawa halata na hindi ako may kakapiranggot na utak. Alam mo naman dapat ang obligasyon nyo sa paluwagan nyo. Ginamit mo ang pera, natural kailangan mong ibalik. Hindi yun libre, Herlin. Yung inabono ni Irish galing sa sarili niyang pera. Sabi niya nga para pa sa anak niya. Alam mo naman na siya lang mag-isang nagtataguyod sa anak niya. Tapos yung nanay pa niya may sakit. Kargo niya rin yun. Yan sanang intindihin mo. Hindi na nila kasalanan kung naubos na ang pera mo dahil lang sa mga layaw mo. Oras na para ibalik yun. Pera nila yun. Nakakahiya na nga na ikaw pang dapat puntahan dahil kailangan ka singilin eh. Mabait na nga yung tao, kailangan mo pang abusuhin. Kung ikaw hindi ka nahihiya, pues ako hiyang-hiya na ako sa dami mong utang. May mga tao na nagiging gahaman pagdating sa pera. Kaya sa oras na magkamali sila, ay sila pa mismo ang gagawa ng paraan para mapabagsak ang iba. Katulad na lamang ni Herlin na kahit siya na ang may atraso, siya pa ang makakaisip na gawa ng masama ang kapwa. Ngunit ang bawat desisyon may malaking kapalit. Kung anong ginawa mo sa iba, siyang babalik ng mas higit pa. Ano na naman ba yung naiisip mo? Ang dami na nga nating utang, gusto mo pang dagdagan. Ito na nga yung sagot para mabayaran natin ang mga utang natin. Tapal utang na naman? Sa ginagawa mo talagang hindi tayo makakaalis sa mga utang na yan eh. Basta, maniwala ka lang sa akin. Kapag nakasahod ako sa paluwagan, nasa 80K din yun ano. O, bayad na lahat ng utang natin tapos may sobra pa. Pwede na natin gamitin yung sobra para bumili ng mga gamit o kumain sa labas. Saan ka naman kukuha ng panghulog mo monthly ha? Ang laki niya no? Tingin mo ba kaya nating hulugan yan palagi? Alam mo naman ang trabaho ko. Kapag natapos namin ng maayos yung kusina ni na Fernan, wala na naman akong trabaho. Hahanap na naman ng mapapasukan. Kaya nga ayaw ko nangungutang ka, di ba? Kasi ang hirap makabayad. Tignan mo ngayon, palagi na lang may nagpupunta rito sa bahay. May weekly na hulugan ka pa sa loan mo. Paano naman kasi na hindi ako uutang o maglo-loan? Kulang na kulang tayo sa budget. 3 ang anak natin nag-aaral, John Mark. Kaya naman talaga ang budget kung sana natitipid lang natin. Kaso maluho ka rin. Kahit hindi naman natin kailangan, gusto mong bilhin. Nitong nakaraan lang nag-loan ka sa one hand. Ginamit mo pa yung tindahan ni Tikay para sabihin na yun ang negosyo mo. Tapos yung pera na nakuha mo, pinambili mo lang ng speaker. Ang mahal niyan, 3,000. Ano namang gagawin mo dyan sa speaker na yan? Meron naman yan sa Shopee na tig 150 lang ah. Maganda yan. Malakas din kapag magpapatugtog. Ganyan yung binili ni paring Bart. Yung sinasabi mo naman na tig 150, tayo lang makakarinig dito sa bahay, no? Yan ang hirap sa'yo eh, nakikipagpaligsahan ka palagi. Yung mga yun may mga pera kaya nagsasayang sa mga walang kwentang bagay. Tayo wala naman. Kahit na anong sabihin ni John Mark sa kanyang misis, pinagpapatuloy pa rin ito ang paglapit sa kaibigan niya para sa paluwagan na kanyang sasalihan. Inasikaso na muna ni Herlin ang kanyang mga anak. Nang makapasok na sa paaralan ng mga bata, saka siya nagtungo sa bahay ni na Irish. May iilan pa siyang nakakasalubong na pinagkakautangan niya pero puro lang din pangako ang sinasabi niya sa mga ito. Kahit na halos lahat na ng mga kapitbahay niya ay meron siyang mga utang, hindi siya nahihiyang ibalandra ang kanyang mukha dahil ang kanyang katwiran, balang araw ay mababayaran niya rin naman ang mga utang niya, kaya bakit pa siya yuyuko o magtatago sa kanila? Nang makarating siya sa bahay ng kaibigan, sakto nakalalabas lang din ng 2 tao na naghulog ng kanilang utang. Kilala si Irish sa lugar nila bilang nagpapahulugan ng mga gamit at isa na rin sa responsableng namamahala ng paluwagan. 7K monthly ang hulog, no? Oo ate, tapos ang available slot na lang ay 7 at 9. Ang layo naman yan. Ako na lang kaya ang mauna. Ay,
Yan ang hindi pwede, ate. Kasi si Jennifer ang mauunang sasahod eh. Yun na ang napag-usapan namin kasi siya talaga yung suki ng paluwagan. Ako naman first time ko lang, kaya dapat akong mauuna, di ba? Good payer kasi yon, ate. Kahit sa mga pahulugan naming cellphone, talagang nagbabayad siya kung kailan talaga ang hulugan. Minsan nga mas maaga pa. Ni hindi yun nalilate. Ikaw kasi, ate, first time mo kaya hindi ko alam kung talagang makakabayad ka. Ito naman parang ano? Anong akala mo sa akin hindi marunong sa mga ganyang hulugan? Yung sa one hand ko nga ngayon, walang palya, ni hindi rin ako na late ha? Yun lang talagang dalawa ang pwede mong pagpilian. 7 o 9. Depende na lang kung aalis ang iba na nasa taas para magpalipat. Be, sige na. Alam mo, kailangan talaga ng pamilya namin ng pera na yan eh. May paggagamitan kasi ako. Kahit siguro na pangalawa na lang akong sasahod. Huwag naman yung pang 7 or 9. Ang tagal nun eh. Magiging responsable naman ako sa pagbabayad. Gagamitin ko kasi yung pera sa pangnegosyo ko. May nakausap na akong supplier ng bigas eh. Kaya gagamitin ko lang panimulayan. Sige na, be. Kung alam mo lang kung gaano yan magiging malaking tulong sa akin. Tatry ko, ate, ha? Hindi ko alam kung sinong mapapakiusapan ko sa kanila. Chat na lang kita pero a-add na rin kita sa GC. Tapos kung sakali man na walang papayag, ikaw na lang ang magdesisyon kung kukunin mo pa ba yung 7 or 9. Sana, be. Magawan mo ng paraan, ha? Salamat talaga. Mabait si Irish kaya madali itong mapakiusapan. Kaya alam ni Herlin na gagawan yon ng paraan ng dalaga. Ilang araw na ang nakalipas ay wala pa ring nakukuhang mensahe si Herlin. Kaya ang ginawa niya ay bumalik siya sa bahay ni Irish para pakiusapan ito. Be, anong araw na ngayon oh? Wala pa bang balita dyan? Ano bang sabi nung nakausap mo? Magugulo kasi ang list kapag isisingit ka, ate. Pero ganito na lang, gagawa ako ng bagong grupo at doon kita isasali. Mauna ba ako dyan, ha? Baka mamaya nasa last na naman ako. Dahil ba bago lang ako kaya ganito? Para namang hindi tayo naging magkaibigan noon, ha? Susubukan ko na pang una ka. Kaso baka hindi na 80k eh. Kasi baka wala kang ibang makasabay o kaya matagalan tayong makapuno ng members. Siguro mga 50k. Hindi ba pwede yun? Na kahit ako na lang mag-80k kung sakali man na hindi nila kaya? Kasi ako kaya ko naman. Titingnan ko, ate, ha. Or kung sakali na 50k lang, pahulugan mo na lang ako ng dagdag na 30k? Tapos monthly ko rin ibibigay sa'yo. Ano sa tingin mo? Pwede naman yan. Basta makakuha din ako ng budget dun sa iba kong pinapahulugan. Basta, ate, ha. Huwag mo naman ako ipahiya sa ganito. Lalo na ikaw ang papaunahin ko. Ang daming aasa sa susunod mong hulog. Oo naman. Ano ka ba naman? Ano ba kasing akala mo sa akin tatakbuhan ng utang ko? Kahit magtanong ka dun sa amin, may mga pinagkakautangan ako pero hinaharap ko naman sila. At kapag may pera ako, talagang binabayaran ko. Siguro kaya ka lang natatakot kasi may mga naririnig kang chismis tungkol sa akin, no? Wala naman, te. Pero kasi naalala ko lang nung magkatrabaho tayo. May paluwagan din nun na tag 500 lang kada sahod. Kaso minsan hindi ka nakakapagbigay. Hoy, anong hindi? Baka kamo iniipit ng admin natin. Hindi ako ang may mali doon, ano? Nagbibigay ako sa kanya. Tapos, malalaman ko na hindi pala niya hinuhulog. Tapos ako pa magbumukhang masama. Ay, sige na pala. Uuwi na ako. Leave na ako dun sa isang GC tapos add mo ako dun sa bago, ha? Salamat ulit, ha? Halata sa mukha ni Herlin ang tuwa habang pauwi siya. Pag-uwi niya ay nagpatugtog din siya na para bang meron talaga siyang dapat na ipagdiwang. Nak, punta ka nga sa tindahan tapos utang ka ng Coke. 2 yung malaki, ha? Sabihin mo babayaran ko rin yun kasama yung iba ko pang utang. Bilisan mo na. Paluto na tong pansit. Saka pauwi na rin ang papa nyo. Noong una ay ayaw sumunod ng kanyang anak, pero nang sigawan at pagalitan niya ay wala na itong nagawa.
Madalas kasi na kapag nagpupunta ng tindahan ang bata at uutang, pinapagalitan ito ng tindera at sinasabi na ang haba na ng kanilang listahan. Bilang isang bata, nakakaramdam siya ng kahihiyan kapag ganon ang inaasta ng tindera. Ilang sandali lang din ay dumating na si John Mark. Kasunod niya rin ang bata na walang dalang kahit na ano galing sa tindahan. Oh, nasaan na ang Coke? Sinabi ng bata na ayaw siyang pautangin dahil hindi na raw sila pwede pang umutang hanggat hindi pa sila nagbabayad. Ang sama naman na ugali nun. Baka hindi ko talaga siya bayaran dahil sa kagaganyan niya. Teka, ano nga bang meron? Bakit nagluto ka ng pansit? Saka anong cook? Ano tong tugtugan mo? Anong celebration? Wala naman may birthday sa atin ah. Kasi nga, makakasahod ako dun sa paluwagan ni Irish. 80K yun. Mababayaran na natin ang mga utang natin. At talagang nagpapakasaya ka pa? Utang din yung gagawin mo, Herlin. Paano natin mababayaran ng 80K ha? Hulugan naman yun, ano ka ba? Hulugan? Magkano monthly niyan? Nasa 7K? 8K? Magkano bang sahod ko ha? May matino ba akong trabaho? Kaya naman yan ang sahod mo. Oh, kung sasahod ka ng 10K monthly, di ba? Yung 8K ihuhulog ko. O may 2K pa tayo. Mabubuhay ba tayo ng 2K na yan sa isang buwan? 3 bata na nag-aaral? Baka akala mo isang beses lang tayo sa isang araw kakain. Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang mag-isip ng ibang paraan kung paano tayo magkakaroon ng pagkain. 9 hours pasok mo dyan sa trabaho mo. Pwede ka pa ng sideline, no? Kunwari uuwi ka ng 4 p.m. O tapos mula 4 p.m. pwede ka pa hanggang 10 p.m. magtrabaho sa iba. Kailangan mo lang ng tiyaga at disiplina sa sarili mo dahil pamilyado ka ng tao. Dapat madiskarte ka para sa pamilya mo. Yun naman talaga ang ginagawa ko, di ba? Kaso hindi naman araw-araw may nakikita akong ibang mapapasukan. Wala naman ako ibang alam na trabaho eh. Yung iba naghahanap ng diploma. Hindi nga ako nakapagtapos ng elementarya. Hay, basta. Huwag mong sirain ang maganda kong mood ha. Kaya may celebration ngayon dahil biyaya yung 80K na makukuha ko. Wala akong pakialam kung hulugan ba yon o anuman. Kung sakali man na hindi ako makakahulog, mabait naman si Irish. Pwede ko yun pakiusapan, no? Hindi porket mabait, ganyan ka na sa kanya. Single mom yun, di ba? Ibig sabihin, kakailanganin din niya yung ibibigay niya sa'yo. Kasi kung hindi mo yan babayaran, siya nang sasalo niyan. Maawa ka rin naman sa tao. Huwag mo na ituloy yan. Unti-unti naman ang nababayaran ng utang natin eh. Huwag mo na lang dagdagan kakatapal. Mayaman yun. Hindi naman niya nagpapahulugan kung wala siyang pera. Isa pa, nagsusustento naman ng tatay ng bata. Tapos sa dating asawa niya rin galing yung pangpuhunan niya dyan sa mga pinapahulugan niya. May isa pa siyang negosyo eh, yung mga pinapa-order niyang puto. Oh, di ba? Hindi siya mawawala ng pera. Pero pinaghihirapan naman niya lahat ng nakukuha niya ngayon. Basta wag mo nang kukunin yon at baka lalo lang tayo mabaon sa utang. Ay naku, baka hanggang paglaki ng mga anak natin sila pa magbayad sa mga yon. Kawawa naman sila. Wag mo na lang akong kontrahin. Alam mong malas siya mga negative na pag-iisip eh. Basta kaya natin. Tara na, kumain na tayo. May pera ka pa ba dyan? Bigyan mo anak mo, pabili ka ng Coke. Ilang beses pang kinausap ni John Mark ang kanyang asawa para lang wag nang ituloy ang binabalak nitong gawin. Pero dahil nakapagdesisyon naman na si Herlin, hindi na niya ito napigilan pa. Sa paglipas ng mga araw, dahil inaasahan ni Herlin na may makukuha siyang pera, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pangungutang. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay niya. Maaga pa lang ay naroon na siya sa labas ng bahay ni Irish. Sorry, te. Kanina ka pa ba dyan? Ang sabi ko naman sa'yo after lunch. Anong oras pa lang? Oo, kanina pa nga ako tawag ng tawag sa'yo. Excited na kasi ako eh. Pasensya ka na ha, kagigising mo pa lang yata. Madalas kasi na 10 a.m. ako nagigising kasi inaabot ako ng madaling araw sa mga ginagawa ko. Ang hirap ba magbilang ng pera? Hindi naman pera ang binibilang ko, ate. Inililista ko lang yung mga nakakahulog. Tapos update ko sa kanila, saka sa mga sasahod ng paluwagan. Tapos yung sa business ko pa, mga pa-order. Upo ka na lang muna dyan, te. Nagkape ka na ba?
Oo, kanina sa bahay. Kumain na rin ako. Kasi nag-asikaso ako sa mga anak ko papasok sa school, di ba? Sige na, magkape ka na lang muna. Okay lang naman maghintay ako rito. Timpla lang ako ng kape ha, tapos kukunin ko na yung pera. Malawak ang ngiti ni Herlin habang iniisip na niya sa kanyang sarili na makakahawak na siya ng malaking halaga ng pera. Sa katunayan, yun lang ang unang beses na makakahawak siya ng ganoong halaga. Binibilang na niya kung sino ba ang mga babayaran niya at ano ang pwede niyang mabili. Nang ilabas ni Irish ang lagayan ng pera, halos lumuwa na ang mga mata ni Herlin. O ayan te, 80k yan. Pabilang na lang ako. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Herlin. Maingat niyang binilang ang pera na para bang ayaw niyang may makaligtaan siyang isa. Okay na be, saktong 80k to. Basta ang usapan natin ate ha, tuloy-tuloy ang hulog niyan. Oo naman, ako pa ba papalya? Kita mo nga ako ang unang naghulog, di ba? Basta ganun pa rin ang araw ng hulugan. Pwedeng mauuna ka pero wag naman late kasi kawawa naman yung susunod na sasahod kapag maghihintay pa siya. Sumang-ayon lang si Herlin at bawat salitang binibitawan niya ay talagang nakakasigurado na maghuhulog siya. Nang makauwi siya sa kanila, agad siyang nagkulong sa kwarto at inilista ang mga babayaran niyang utang. Bale, yung inutang kong panghulog ko, 3k to kay Marisa, 2k kay Tokayo, 3k kay Kuya Junjun. Tapos, magkano ba tong kay Susan at Ate Sol? Sino pa ba tong mga pinagkakautangan ko? Habang iniisa-isa ni Herlin ang bilang ng mga dapat niyang bayaran, panipis naman ng panipis ang perang kanyang hawak. Dahil sa nakikita niya, tila ba nagkakaroon siya ng panghihinayang na bayaran ang lahat ng pinagkakautangan. Ay, kalahati na lang pala muna ibabayad ko kay Kaibalong. Mabait naman yun. Sino kaya rito ang pwedeng hindi ko muna bayaran? Sayang naman kasi ang pera kung ibibigay ko lang din lahat sa kanila Saka, may kasabihan na kapag may hawak ang pera, dapat uunahin mo muna ang sarili mo. Kaya, bibili ako ng blender mamaya. Nang maisip na ni Herlin kung sino-sino muna ang kanyang babayaran at kung magkano ang kanyang ibibigay, nagpunta na siya sa bahay ng mga ito. May mga nagrereklamo sa kanya dahil inabot na nga ng taon ang kanilang paghihintay, hindi pa rin naibigay ng buo ang bayad. Ito naman ang daming nirereklamo. Hindi ka nila magpasalamat, di ba? Buti nga nakabayad pa ako kahit nakalahati. Hayaan mo, kapag may pera na ulit ako, babayaran ko na ng buo. Lalagyan ko pa yan ng tubo. Sige na, kunin mo na yan. Ano, ayaw mo ba? Wala na lamang nagawa ang mga pinagkakautangan niya dahil kung tatanggi sila, mas lalo lang silang malulugi. Nang araw din na yun, sinundo ni Herlin ang kanyang mga anak para kumain sila sa labas. Nagtataka ang mga bata kung saan siya kumuha ng pera dahil noong nakaraan lang daw ay naririnig nila ang kanilang ama na problemado sa ibabayad sa kuryente. Natawa na lamang si Herlin sa sinabi ng kanyang mga anak at ipinaliwanag niya na hindi na po problemahin ng kanilang ama ang ipambabayad sa kuryente dahil nabayaran na niya ito. Pumili rin sila ng masasarap na pagkain at walang pakialam si Herlin kahit naabutin pa ng 1,000 ang babayaran niya. Pakiramdam niya kasi ay napakayaman niyang tao. Bago pa sila umuwi, bumili sila ng mga bagong damit ng mga bata. Binilhan niya rin ang kanyang asawa. Pag-uwi ni John Mark, nagulat siya sa nakita niyang mga plastik sa loob ng bahay. Anong meron? Saan galing yung mga yan? Binili ko, ano pa ba? Ay, oo nga pala. Kumain ka na muna. Gusto mo bang ipainit ko muna ang manok? Nasaan ang mga bata? Kumain na ba kayo? Saan naman galing ang perang pinambili mo sa mga to? Huwag mong sabihin sa akin na may nakita ka na namang bagong utangan. May loan ka na naman? Huwag ka nga diyang panay tanong. Para naman sa mga bata yan, oh.
Tuwan-tuwa nga sila kanina nung binibili namin yan. Saka may damit ka dyan, pati na rin pants. Nung nakaraan naawa na ako sa'yo eh. Nagpapatahi ka sa akin ng butas mong pantalon. O ito, tingnan mo dali. Isukat mo pala para malaman ko kung kasya sa'yo. Para kapag hindi, ibabalik ko bukas. Kinuha mo pa rin talaga yung pera sa paluwagan ni Irish? Ano namang masama? Paluwagan yon. Ang ibig sabihin lang, hulugan. Nabayaran mo naman lahat ng pinagkakautangan natin. Nagbayad na ako, pero hindi naman lahat. Pero at least may hulog na ako sa kanila, di ba? Nabawasan na ang mga pinagkakautangan natin. Ano ba naman yan, Herlin? Ang sabi mo pag nakuha mo yun sa paluwagan, magbabayad ka na sa lahat. Kapag kasi ibinigay ko sa kanila yung mga utang natin, kaunti na lang matitira sa akin. Sayang naman no, paano na lang ang gagamitin natin sa bahay ha? Hindi sana kami nakalabas ng mga bata. Hindi sana sila naging masaya habang binibili yung mga gamit nila. Palibasa, ayaw mo kaming nagiging masaya eh. Gusto mo kaming maging malungkot. Gusto mo na damahin namin palagi na mahirap lang tayo. Hindi ko sinabi na huwag kayong maging masaya. Pero hindi naman yung masaya ngayon tapos sa susunod na araw puro na lang pagdurusa. Kasi wala na naman tayo ibang iisipin kung paano tayo makakabayad ng utang. Hay ewan ko sa'yo! Palibasa hanggang grade 5 ka lang kaya ganyang kakitid yung utak mo eh. Kaya hindi tumataas yung pangarap mo para sa amin ng mga anak mo dahil mababa lang ang pinag-aralan mo. Oo, alam ko naman na mababa lang ang pinag-aralan ko. Pero hindi totoo na wala akong pangarap para sa inyo ng mga anak natin. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mabigyan kayo ng maayos sa pagkain araw-araw, di ba? Kaya nga pinag-aaral ko ang mga bata dahil ayoko matulad sila sa akin. Pero labas na to sa mga pinaggagawa mong pagpasok sa mga kautangan na hindi naman natin kayang bayaran. Ang hinihiling ko lang naman sana, huwag kang umasta na kaya mo makipagsabayan sa mga kapitbahay nating may mga pinagkukunan ng pera. Hindi mo kasi naiintindihan. Nagmumukha kaming kawawa ng mga anak mo. Anong kawawa? Hindi kayo kawawa. Isipin mo na lang na may bahay tayo, may tubig, may kuryente, may nakakain araw-araw. Hindi lahat ng tao merong ganyan. Nagiging kawawa ka lang dahil iniisip mong kawawa ka. Hindi ba kami kawawa nito? Yung anak ng iba may mga tablet tapos yung mga anak natin wala. Kumakain sila sa mamahaling kainan tapos tayo dito lang tayo palagi sa bahay. Nakikita ko mga post nila, umiinom sila ng mahal na kape tapos ako rito yung 3-in-1 lang. Hindi mo ba talaga maintindihan? Sila may pera, tayo kakarampot lang. Sapat lang para sa pamilya natin. Kaya hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera dahil hindi ka naman nagtrabaho kahit na isang beses, di ba? Kung alam mo lang ang hirap mabilad sa arawan, ang matuyuan ng pawis, ang magkakalyo ang daliri para lang kitain ng barya-baryang ipambibili ng pagkain, ang tipirin ng sarili at okay lang kahit na tinapay lang ang kainin, basta wag lang mabawasan ng perang iuuwi. Baka kapag yun na ang naranasan mo, maiintindihan mo ako kung bakit ayaw kitang umuutang. Lahat naman ibinibigay ko na eh. Hindi ko lang talaga kaya ang mga hiling mong gawain ng mayayamang tao. Pangarap ko rin naman yun para sa inyo eh. Kapag nakakakita ako ng mga bata na may magagandang gamit, iniisip ko rin na sana kaya ko yung bilhin para sa mga anak ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto kong bilhin yun, uutang na ako ng pera o gagamit ako ng pera ng iba. Huwag mo akong paandaran ng mga ganyang kadramahan mo sa buhay ha. Ang sabihin mo, ayaw mo kaming makita na umaangat sa buhay. Simpleng bagay na nga lang ito nagpapasaya sa amin eh. Ay, kumain ka na dyan. Matutulog na ako. Masama ang loob ni John Mark dahil kahit na anong paliwanag niya sa kanyang asawa ay hindi ito nakikinig sa kanya. Hindi pa man dumarating ang araw ng hulugan, problemado na siya kung anong gagawin niya. Kung saan siya hahagilap ng bago pang trabaho. Halos ayaw na niyang matulog para lang may maidagdag na pera. Naiisip din kasi ni John Mark na walang ibang kamag-anak na tutulong sa kanya. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanyang buhay at pamilya. Ayaw naman niyang maging pasakit sa kanila dahil lang sa utang na pasan niya. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas magastos pa si Herlin. Bumili siya ng bagong cellphone at sa tuwing may maiisip siyang pagkain ay binibili niya. Umaakto siya na para bang hindi ganon kadaling mauubos ang kanyang pera. Isang araw, walang pasok si John Mark, kaya nanatili lang siya sa kanilang bahay para magpahinga.
Masama rin kasi ang kanyang pakiramdam. May pagkain na tayo? Anong ulam? Mamaya na, parating na. Ha? Ulam ang tinatanong ko. Anong parating na? Nag-order nga ako ng ulam. Tinatamad ako magluto. Gumastos ka na naman. Sana sinabi mo na lang sa akin para ako na nagluto. Hindi na, okay na yun. Nasa 900 lang naman yun. 900? Sa ulam lang? Lechon manok naman yun. 2 na. Para mas marami tayong makain. Huwag kang OA dyan. Ang mura lang yan. Mura para sa yung 900? Alam mo bang sahod ko na yan sa 2 araw? Kung ibinili natin yan ng ulam tapos rekado, ang dami na yan. Gulay tapos sahog na karne. Ilang araw na budget na yan. Mura lang naman talaga eh. Namamahalan ka lang kasi wala kang pera. Isa pa, paminsan-minsan lang naman tayo kakain yan. Para saan ba yung pera na hawak ko? Di ba para ipambili? Isa pa, kakainin din naman natin yan. Ayaw mo yun? Ganado kakain ng mga bata. Hindi naman mapili ang mga anak natin. Ikaw lang ang nagpupumilit sa kanila na maging maarte. Aba, syempre naman gagawin ko talaga yan. Para at least maramdaman naman nila ang buhay mayaman. Para iisipin nila na balang araw magiging ganun din sila. Ibig sabihin lang ng ginagawa ko, parang sineset ko sa utak nila na kapag yumaman sila, ganito ang buhay nila. Hindi mo alam yon. Kasi wala ka namang pangarap sa buhay. Ang pangarap mo, makabili ng bagong martilyo. Hindi ganyan ang pangangaral sa mga bata. Matatalino ang mga anak natin. Maiintindihan nila kung anong buhay ang meron tayo. Kung nakikita nila na ganito tayo, ang ibig sabihin lang nun magsusumikap sila sa buhay para balang araw hindi sila mamumuhay ng ganito. Ako nga, wag mong pinapangaralan ha. Grade 5 ka lang. Ako umabot ng second year high school. Kaya akong mas may alam ng mga bagay-bagay. Tingnan mo nga to oh. Nag-comment si ate sa picture ko. Naiinggit siya dahil kumain kami ng mga bata ng pizza. O tapos, yung mirror shot ko pa. Nakita ang bago kong cellphone. Hindi ka ba masaya na kinaiinggitan na ako ng mga tao? Ibig sabihin umaasenso na ako. Tayo. Hindi ako magiging masaya sa ganyan. Kasi peke naman ang pinapakita mo sa kanila eh. Para lang masabi na angat ka. Pero ang totoo, baon ka naman sa utang. Umirap lang si Herlin habang sinasabi yon ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagwawaldas ng pera si Herlin. Kung anong maisipan niyang kainin, binibili niya agad. Kapag may gamit siyang natipuhan, kinukuha niya agad. Puro labas lamang ng pera pero wala siyang ginagawa para tulungan ang kanyang asawa na magpasok ng pera sa kanilang pamilya. Ang mahalaga lamang para kay Herlin ay ang pekeng kasikatan niya sa kanyang pamilya at mga kaanak. Ipinapakita niya na asensado na ang kanilang buhay, lalo na sa mga kaanak niyang mababa ang tingin sa kanya. May mga nangungutang sa kanya pero hindi niya pinagbibigyan ang mga yon. Pinapayuhan niya na para bang may alam talaga siya pagdating sa kaperahan. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan niya. 1,000 na lang talaga to? Teka nga lang. Baka may naipit ako. Nasaan na ba ang mga pinaglagyan ko ng pera? Halos baliktarin na niya ang buong bahay nila pero wala na siyang ibang nakita maliban sa 1,000 na hawak niya. Problemado pa siya dahil ubos na ang kanilang gasol. Hindi niya rin napansin na wala na rin silang bigas. Kailangan na rin niya ng pera dahil may isa siyang hulugan. Dahil mas nauna ang maniningil, doon niya ibinigay ang pera. Hindi pa siya nakakapagluto ng pagkain at mamaya lang ay uuwi na ang mga bata. Sakto naman, bago umuwi ang mga bata ay nauna ang kanyang asawa. Bumili ka na muna, tapos bigas din, ha? Para makapagluto na ako. Wala akong pambili ng gasol. Hindi ko pa naman sahod eh. Bakit? Wala ka na bang pambili? Wala na akong pera. Naibayad ko na kanina. At bakit wala kang pera? Di ba dapat sahod mo ngayon? Hindi nga maibibigay ngayon. Bukas pa raw. Di gawan mo ng paraan. Anong gusto mo? Ako pa iisip kung saan tayo kukuha ng ipambibili ng gasol at bigas? Mangutang ka na lang sa kakilala mo.
Babayaran mo naman kamo bukas kapag nakasahod ka na. Ano ba naman yan? Hindi mo malang iniisip kami rito sa bahay. Dapat kapag ganyan sahod, hindi ka pumapayag na delay. Kung anong araw ang sahod, ganun mo rin dapat makukuha. Ang mangmang mo naman kasi, kaya ka naluloko niyang pinapasukan mo. Hindi ako mangmang. Alam ko ang sinasabi sa akin. Isa pa, hindi lang naman akong hindi pa nakakasahod. Hindi ko kasalanan kung nawalan na ng gasol. Dahil nung nakaraan, nag-abot ako sa'yo ng pera. Yan kasi sinasabi ko sa'yo na kung sana alam mo hawakan ng pera mo, hindi ka masisimot ng ganito ngayon. Akin ang cellphone mo. Sasanla ko yan para makabili tayo ng gasol at bigas. Ayoko, hindi pwede. Alam mong ito na nga lang ang libangan ko rito sa bahay, kukunin mo pa? Eh anong gusto mo? Kumain o tumitig lang sa cellphone mo? May luma ka naman pwedeng gamitin eh. Pinagtalunan pa nilang dalawa ang cellphone. Pinipilit ni Herlin ang asawa na maghanap ng taong mauutangan pero ayaw ni John Mark dahil nahihiya na siya sa mga tao. Galing din sa mahirap na pamilya si John Mark pero hindi sila sinanay ng kanilang mga magulang na umuutang. Dahil sinasabi sa kanila na ang perang hihiramin nila ay galing din sa paghihirap ng ibang tao. Dahil wala nang pagpipilian, kahit nalabag sa kalooban ni Herlin, ibinigay niya ang cellphone para maisanla ito. Ilang araw siyang nakasimangot dahil lumang cellphone ang kanyang gamit. Marami na kasi itong basag at hindi na napipindot ng maayos. Habang nakaupo sa labas ng bahay si Herlin, dumating naman ang kanyang asawa. O bakit ka naman nakasimangot dyan? Paano naman kasing hindi ako sisimangot kung ganito ang cellphone ko? Hindi man lang ako makapag-TikTok o selfie. Wala akong pang-post na reels. Kailangan pa ba yun? Pumasok ka na sa loob, malamok dito. Uso pa naman ang dengue ngayon. Ano palang gagawin mo bukas? Hulugan mo na sa paluwagan. Bakit? Hindi mo ako bibigyan ng pera bukas? Anong ibibigay ko sa'yo? May kikitain ako dun sa isa kong pinasukan pero 2K lang yun. Ibibili yun ng bigas tapos baon pa ng mga bata. Ano ba naman yan, John Mark? Ano namang ihuhulog ko? Akala ko bang sabi mo gagawa mo ng paraan ng 8K? Umasa pa naman ako. Ang sabi ko, susubukan ko. Tingin mo ba may tao na magbibigay sa akin ng 8K? Kahit yata mamalimos ako dyan sa tapat ng mall, hindi ko mabubuno yung kailangan mo. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kapag wala kay panghuhulog, akong bubulabugin mo. Kaya nga ayaw kitang sumali dyan eh. Dahil dagdag problema lang yan. Tingnan mo nga, hindi pa bayad ang lahat ng utang natin, pero may kailangan ka pang hulugan na ganyan kalaki. Wala ka talagang silbing asawa, no? Hindi mo man lang ako matulungan kapag ganito. Saan ko ba ginastos ang pera, ha? Sa pamilya naman natin, di ba? Kumain ka rin naman ng mga pagkain binili ko gamit ang pera na yon. Ay! Ang hirap naman magkaroon ng ganitong asawa. Napakamalas ko sa buhay! Hindi natapos ang pagdaldal ni Herlin. Nagsasalita siya ng masasakit tungkol sa kanyang asawa. Mga bagay na dapat ay hindi na niya sinasabi. Patuloy niyang hinahanapan ng pera si John Mark. Kahit na ilang beses naman na sa kanyang ipinaliwanag na wala siyang pagkukunan ng ganun kalaking halaga. Kinabukasan, hindi nagbukas ng cellphone si Herlin dahil alam niyang tatawagan siya ni Irish. Wala siyang hawak na pera kaya wala siyang maihuhulog. Balak na lang sana niyang hayaan si Irish at magbibigay na lang siya kapag may hawak na siyang pera. Pero pinuntahan siya sa kanilang bahay para maningil. Halate, hindi naman pwede yung ganyan ah. Alam mo naman na hulugan mo ngayon. May next na sa sahod pa. Nakikita mo naman na may sakit ako, di ba? Sige na, sa susunod na lang. Abunuhan mo na lang muna yan. Di ba gano'n naman talaga ang gawain ng admin? Oo nga ate, pero alam mo naman din siguro na may anak ako, di ba? Malaking halaga yung hulog mo kung palagi akong mag-aabono sa'yo. Hindi naman palagi ah. Ngayon lang naman. Promise, sa sahod ng mister ko, ako mismo pupunta sa bahay niyo para bayaran ka. Maawa ka rin naman sa akin. May sakit ako oh. Wala nga akong may pambili ng gamot kaya tinitiis ko na lang to. Wala ka ba dyan kahit na magkano na lang, te? Wala talaga, be. Sorry ha. Hayaan mo, kapag nagbigay sa akin ng asawa ko, abot ko kaagad sa'yo. Ate,
Huwag naman sanang palaging ganito ha. Alam mo naman na mabait ako at nag-aabono, pero hindi ko kaya kapag palaging ganito. May iba rin akong pinagkakagastusan. Ayaw ni Irish mamilit, lalo pat magaling magpanggap si Herlin na meron nga talaga siyang sakit. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nagbibigay ng pera si Herlin. Nakuha na niya ang sahod ng kanyang asawa pero iniipit niya ang pera. Isang araw, maaga pa lang ay nasa bahay na nila si Irish at dahil naroon si John Mark, siya na ang kumausap dito. Pasensya ka na talaga ah. Ito lang ang kaya ko eh. Kuya, 2K lang to. Saan naman to aabot? 8K ang dapat ihuhulog ni Ate Herlin. Inabunuhan ko na nga yun. Ginamit ko na nga yung pera na para sa anak ko eh. Oo, naiintindihan ko naman. Alam ko na mabigat na halaga yon at hindi ko rin talaga kaya. Pero pangako kapag nakuha ko na yung isa ko pang sahod, ibibigay ko kaagad sa'yo. Pasensya ka na talaga, Irish. Sige kuya. Pero sana naman totoo na yan ha. Malapit na naman ang hulugan. Sana naman buo na maibigay yun. Kasi buong halaga ang ibinigay ko kay Ate Herlin. Oo, pinag-iipunan ko na yan. Gagawa ako ng paraan para dyan. Pasensya na talaga. Dismayado na lumabas si Irish. Nang masigurado na wala na talaga siya, lumabas ng kwarto si Herlin. Bakit mo naman binigay sa kanya yung pera? Di ba ang sabi ko sa'yo na pakiusapan mo lang siya na hindi ka nga muna makakapaghulog? 2K din yun, John Mark! Ilang beses na kita pinagsabihan eh! Napakabobo mo talaga! Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan. Tama lang ang ginawa ko. Magkano bang kailangan mong bayaran sa kanya? 8K yun, di ba? Pero magkano lang ang naibigay ko, 2K? Tapos ako pa sasabihan mo ng bobo. Mabait naman kasi yung si Irish. Pwede mo siyang pakiusapan na hindi mo na magbibigay dahil wala ngang pera dito sa bahay. Sana ginamit mo yung kakapiranggot mong utak para magsinungaling. Sabihin mo, mapuputulan kasi tayo ng kuryente. Kawawa naman yung mga bata kapag nangyari yun. O sabihin mo na may sakit ka. Kaya kailangan mo ibili yun ng gamot. Mga simpleng palusot lang sana, John Mark. Kaso dahil kakapiranggot lang yung utak mo, hindi mo mapag-isipan. Sa ating dalawa halata na hindi ako may kakapiranggot na utak. Alam mo naman dapat ang obligasyon nyo sa paluwagan nyo. Ginamit mo ang pera, natural kailangan mong ibalik. Hindi yun libre, Herlin. Yung inabono ni Irish galing sa sarili niyang pera. Sabi niya nga para pa sa anak niya. Alam mo naman na siya lang mag-isang nagtataguyod sa anak niya. Tapos yung nanay pa niya may sakit. Kargo niya rin yun. Yan sanang intindihin mo. Hindi na nila kasalanan kung naubos na ang pera mo dahil lang sa mga layaw mo. Oras na para ibalik yun. Pera nila yun. Nakakahiya na nga na ikaw pang dapat puntahan dahil kailangan ka singilin eh. Mabait na nga yung tao, kailangan mo pang abusuhin. Kung ikaw hindi ka nahihiya, pues ako hiyang-hiya na ako sa dami mong utang. Sa wala pa nga tayong ibabayad. Isa pa, may tata yung bata. Maniwala ka naman dyan sa sinasabi ni Irish na ginamit niya ang pera ng anak niya. Halata naman pinapadalhan siya ng dati niyang asawa. Wala na tayong pakialam dun. Ang sa atin, kailangan mo ibalik ang perang nagamit mo na. May mga tao rin na nag-aabang na makasahod. Huwag mo naman sanang pahirapan si Irish. Awa na lang dun sa tao. Ikaw ang maawa sa pamilya natin. Yon may negosyo. Merong pinagkukunan ng pera. Tayo wala naman, di ba? Oh, yun naman pala eh. Alam mo na wala tayong pinagkukunan ng pera. Pero bakit kung umasta ka dyan, akala mo may milyon ka nakatago sa bangko? Basta! Maghintay siya kung kailan ako magbabayad sa kanya. Ayoko pa naman ang kinukulit ako. Halos araw-araw na pinagtatalunan ng mag-asawa ang tungkol kay Irish. Nagbigay kasi ng pera si John Mark para kahit na paano ay mabawasan ang utang ng kanyang asawa. Dahil sa ginawa niyang yun, halos palayasin na siya ni Herlin. Ilang beses siyang sinabihan na bobo o mahina ang utak dahil nagpapadala siya sa pagpapaawa ni Irish. Pero kahit na anong paliwanag ni John Mark, sarado ang kaisipan ng kanyang asawa para unawain ang sitwasyon. Ilang buwan pa ang nakalipas, mas lalong dumami ang kanilang problema. Sumusugod na sa kanilang bahay ang ilang pinagkakautangan ni Herlin. Hiyang-hiya na si John Mark na harapin ang mga yun. Hindi na niya alam kung ano pa nga bang maipapangako niya.
Halos magmakaawa na siya sa mga tao para magbigay pa ng pasensya. May ilan na napapakiusapan niya. May ilan naman na nagbabanta na sa buhay ng kanyang asawa. Isang araw, habang mag-isa lang sa loob ng bahay si Herlin, biglang dumating si Irish. Wala nga, di ba? Kahit maghubad ako sa harapan mo, wala kang makikitang pera na pinagkakaipit-ipit ko. Kasi ate, wala na akong ipang-aabono. Nasa ospital si mama, sinugod namin kahapon. Yung pera nga dun sa business ko nagamit na rin. Hindi pa nakakasahod yung susunod oh. Alam mo, nakaka-stress ka na eh. Hindi ka mapakiusapan eh. Wala nga, di ba? Hindi talaga maintindihan? Te, kahit magkano na lang. Sige na. Kapag sinabi kong wala akong pera, ibig sabihin wala. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko, ha? Ang simple lang na. Kung may pera ako, di sana ibinigay ko na sa'yo, di ba? Sa wala nga kasi. Alam mo, sa lahat ng ayoko, yung ang kulit-kulit. Maghintay ka kung kailan ako magkakapera, ha? Akala mo naman kasi talagang aping-api ka. Akala mo wala kang pera, kahit na ang dami naman sana. Huwag kang maging gahaman, aba. Baka yan pang ikamatay mo. Sige ate, aalis na ako. Pasensya ka na. Walang nagawa si Irish. Dahil ayaw niya ng gulo ay umalis na lamang siya. Kahit na pinagbigyan na ng dalaga si Herlin, hindi pa natapos ang inis niya rito, lalo na noong pinaparinggan na siya ng ibang mga kasama niya sa paluwagan. May nagsabi na baka raw ipatawag siya sa barangay. Natakot si Herlin dahil iniisip niya na baka makulong siya at mapahiya. Gusto niyang takasan ang kanyang utang pero hindi naman siya pwedeng lumipat ng bahay. Meron na ring social media. Mas madali siyang maipapahiya kapag inilagay ang kanyang litrato. Hanggang sa nakita niya ang isang ulat tungkol sa mga mangkukulam. Hindi ko alam kung ano bang nasa isip ko. Pero siguro kapag namatay na si Irish, wala na rin akong utang. Ibig sabihin, clear na yung 80K. Wala nang kukulit sa akin. Wala na ring huhulugan ng asawa ko. Magkano kaya bayad sa mga mangkukulam? Hoy, wala naman palang presyo. Tamang donasyon lang. Aba, ayos to. Dahil sa kanyang naisip, naghanap si Herlin ng mangkukulam sa kanilang lugar. Hindi siya nagtanong sa mga tao dahil iniisip niya na baka malaman nila ang kanyang masamang balak. Nang makakita siya, hindi siya nag-aksaya ng oras para puntahan yon. May dala siyang litrato ni Irish at ang buong pangalan nito. Bago isagawa ang ritual, sinigurado ng mangkukulam ang gusto niyang ipagawa. Oo, yon ang gusto ko. Basta patay agad ha, yung walang ibang makakaalam ng ginawa ko. Sinabi ng mangkukulam ang mga maaaring maging epekto sa kanya sa oras na gawin na nila ang ritual, pero sadyang walang konsensya at takot si Herlin. Ang mahalaga lang sa kanya ay matapos na ang kanyang utang. Mangyayari lang yon kapag namatay si Irish. Nang matapos ang ritual, naghulog si Herlin ng walang laman na sobre sa lagayan ng donasyon ng mangkukulam. Natatawa pa siya sa kanyang ginawa dahil ang iniisip niya ay naisahan niya ang mangkukulam. Gumawa ito ng bagay na pabor sa kanya nang wala siyang inilalabas na pera. Nang araw din na yun, nabalitaan nila ang biglaang pagkamatay ni Irish. Wala raw paliwanag dahil bigla na lang itong nahimatay. Hala, kawawa naman si Irish. Lalo na yung anak niya. Ilang taon pa lang yun eh. Tapos hanggang ngayon nasa ospital pa rin yung nanay niya. Yon! Buti na lang, hindi tayo makakabayad ng utang sa kanya. Ayos! Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo ha? Hindi ka man lang talaga kinikilabutan? Uy, bakit naman ako kikilabutan? Kung sa oras na talaga niya, dapat maging masaya tayo dahil wala na tayong stress. Habang ang mga tao na malapit kay Irish ay nagluluksa, si Herlin naman ay nagdiriwang. Isang gabi, nagpunta sila sa burol ni Irish.
Pinipilit ni Herlin na huwag ipakita ang kanyang saya at nagkunwari na nakikiramay siya sa pamilya nito. Nakita niya ang dating asawa ni Irish na nag-aasikaso sa burol. Kinausap yun ni Herlin, pero ang tanong niya ay para masigurado na wala na nga siyang babayaran na utang. Wala raw alam ang lalaki kung sino ang may mga utang kay Irish at dahil patay naman na raw ang babae, baka hindi na rin magbayad ang iba. Nagtagal pa ng kaunti sa burol si Herlin. Tinitignan niya ang mga nakikilamay hanggang sa napansin niya ang isang babae sa hindi kalayuan. Kamukha yun ni Irish. Yun ang unang beses na kinilabutan siya. Dahil nakatingin yon ng diretso sa kanya. Mal, nakikita mo ba yung babae na yun? Sino kaya yun? Saan dyan? Yung naka-blue? Hindi ko kilala yan. Wala naman akong gaanong kilala rito eh. Hindi yun. Ayun o. Yung babae na naka-white tapos parang may ruffle yung blouse. Para kasing kilala ko siya. Ha? Wala naman ah. Baka kurtina lang yan. Malabo na ba mata mo sa malayuan? Hindi na kumibo pa si Herlin. Iniisip niya na maaari ngang guni-guni niya lang yun. Pero yun pa lamang ang simula ng kanyang nakakikilabot na karanasan. Isang tanghali, habang makulimlim ang langit, nagpasya si Herlin na matulog. Ang araw na yon ang libing ni Irish pero hindi siya nagpunta. Habang natutulog siya, bigla siyang nagising dahil sa iyak na kanyang narinig. Mahina lang yun, pero nasa loob lang ng kanyang kwarto. Ang akala niya noong una, may batang umiiyak sa labas kaya sinita niya ito. Pero nagpatuloy lang na may umiiyak. Dahil sa inis niya, tumayo siya at nagpunta sa bintana. Pagsilip niya, walang katao-tao sa labas. Muli niyang narinig ang iyak pero sa likuran na niya nanggagaling. Kinakabahan na siya. Halos ayaw na niyang lumingon. Ilang sandali pa, napasigaw siya nang bumukas ang pinto ng kwarto. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Nakakagulat ka naman. Bakit kailangan mo pa sumigaw? Hindi, wala. Nagulat lang din ako. Ang aga mo naman atang umuwi. Akala ko mamayang gabi ka pa. Tapos na namin yung trabaho. Sa susunod na araw, sasama ako kay na paring Marlon. Pakyawan daw yun eh. Teka, sigurado ka bang ayos ka lang? Parang namumutla ka. Oo nga pala, hindi ka ba nakipaglibing? Masakit ang ulo ko eh. Natutulog nga ako kanina. Kaso ang ingay ng anak ni Rosel. Umiiyak ba naman dyan banda sa bintana? Nagising tuloy ako. Wala naman sila dyan kahapon pa. Nasa Pangasinan sila. Ewan ko, baka 3 araw yata sila dun. Nung paalis kasi sila, nasa lubong ko. Kaya naitanong ko rin. O sige na, magpahinga ka na ulit. Nagtataka si Herlin dahil paanong wala ang kanilang kapitbahay kung may naririnig siyang umiiyak. Pero binaliwala na lamang niya yon. Hanggang sa lumipas ang mga araw, kahit na saan siya magpunta, may nakikita siyang tao na hindi niya kilala pero nakakatakot kung tumingin sa kanya. Isang gabi, habang nasa kasarapan sila ng tulog, bigla na lamang nagising si Herlin. Hindi siya makagalaw. Nahihirapan siyang huminga. Ilang sandali lang, nakita niya ang isang babae na nasa kisame. Nakabaliktad ito at diretsyong nakatingin sa kanya. Wala ring makitang puti sa mga mata nito. Nais sumigaw ni Herlin o gisingin ang kanyang asawa na nasa tabi niya lang. Ngunit wala siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Hanggang unti-unting bumababa papunta sa kanya ang babae. Nang tumapat na ito sa kanyang mukha, nakita niyang si Irish yun. Naninigas na siya. Kahit na pagpikit, hindi na niya magawa. Hanggang sa bigla na lamang nawala ang babae at hinila siya ng kanyang asawa patayo. Huy, binabangungot ka. Nakikita ko siya. Nakikita ko siya. Kahit saan ako pumunta, lagi niya akong sinusundan. Nakikita mo sino? Si Irish. Siya yun.
Parang hindi niya ako pinatatahimik. Palagi siyang nagpapakita sa akin. Kahit saan dito sa bahay, kahit sa labas. Nakasunod siya palagi sa akin. Kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi mo. Bakit ka naman susundan ng kaluluwa ni Irish? Baka nakukonsensya ka lang dahil sa utang mo sa kanya. Kakaisip mo yan sa kanya kaya akala mo nakikita mo siya. Tigilan mo na yan. Nung buhay pa siya hindi ka makausap ng maayos. Tapos ngayon patay na siya kung ano-ano na namang ini-imagine mo. Hindi mo pa patahimikin yung kaluluwa ng tao. Kahit na anong sabihin ni Herlin, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang asawa. Hindi na nga siya tinitigilan ng kaluluwa na nakikita niya. Nagiging malaking epekto yon sa kanyang katinuan. Minsan, kapag nasa kusina siya ay bigla na lamang siyang sisigaw. Kaya pati ang mga anak niya ay natatakot na sa kanya. Bigla-bigla rin siyang nagsasalita na para bang meron talaga siyang kausap. Dahil sa napansin yon ng mga bata, nagsumbong na sila sa kanilang ama. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Herlin? Pati mga bata nagtatanong na sa akin kung pwede na sa ibang bahay na lang sila tumira. Kasi bigla-bigla ka na lang daw sumisigaw. Hindi ko alam kung nababaliw ka na ba eh. Bakit ka naman mababaliw? Dahil sa stress? Ako pa nga ang stress dahil sa mga utang mo. Maayos naman ako mag-isip. Hindi ako nababaliw. Kung hindi, ano yung pinagsasasabi mo sa mga bata na nasa kwarto natin si Irish? Na nasa ilalim siya ng lamesa, na nasa likod ng pinto, na nakikita mo siyang nakaakbay sa'yo kapag nagsasalamin ka. Patay na si Irish. Sana naman patahimikin mo na rin ang kaluluwa ng tao. Totoo yung sinasabi ko. Hindi niya ako nilulubayan. Nakikita ko siya kahit saan eh. Hindi siya umaalis kahit na anong gawin ko. Nasa isip mo lang yan. Di ko alam kung karma na ba yung maituturing eh. O talagang hinahabol ka ng kasalanan mo sa kanya. Kulang ka lang sa dasal eh. Kilalanin mo rin kasi ang Diyos. Hindi palaging pera na lang ang inaatupag mo. Kahit na anong gawin ni Herlin, hindi nawawala ang pagkita niya sa katauhan ni Irish mula sa mga kaluluwang pagala-gala sa kung saan-saan. Minsan pa, nakikita niya itong nakaupo sa kama nila o kaya ay nasa isang sulok. Ang alam lang ni Herlin, hindi naaalis ang masamang tingin ni Irish. Isang gabi, hindi makatulog si Herlin. Bukas ang ilaw dahil natatakot siya sa anong hatid ng dilim. Nakapikit siya, pinipilit ang sarili na dalawin ng antok. Hanggang sa dumilat siya, naaninag niya ulit ang mukha ni Irish na nakadungaw sa bintana. Sa takot niya ay napapikit siya, pero kahit na ganon ay nakikita niya pa rin ang imahe ni Irish. Nakakatakot. Tigilan mo na ako! Ayoko na! Tama na! Ayoko na! Irish, Herlin, lumayo ka ano na bang sa ginagawa mo? akin. Umayos ka nga! Ayun na siya. Ayun si Irish! Huwag mo ko nibigay sa kanya ha! Ayoko, natatakot ako. Gusto niya rin ako mamatay. Ayoko. Ayan na siya. Ayan na, lumalapit na siya. Doon ka! Lumayo Walang ka sa Irish! akin! Wala na siya! Patay na siya! Nasa likuran mo siya. Ano ba? Kaya natatakot ang mga anak mo dahil ganyan ka eh. Walang Irish, okay? Wala siya rito dahil patay na siya. Nailibing na siya. Kaya kung dinadalaw kanyang konsensya mo dahil sa utang na hindi mo binayaran, utang na loob, wag mo nang idamay ang mga tao rito sa bahay. Pero nakikita ko siya. Tulungan mo naman ako. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Magdasal ka, tapos humingi ka ng tawad sa nagawa mo kay Irish dahil hindi mo na nabayaran ang utang mo sa kanya. Yun lang naman ang alam kong atraso mo sa kanya eh. Maliban na lang kung may iba pa, kaya akala mo dinadalaw ka niya. Doon lang pumasok sa utak ni Herlin ang ginawa niyang paglapit sa mangkukulam. Dahil ang mangkukulam lang naman ang nakakaalam ng kanyang ginawa. Kaya ang ginawa niya ay bumalik siya para makausap ito. Ano bang nangyayari sa akin ha? Hindi mo naman sinabi na dadalawin ako ng babae na yon. Gawad mo ng ibang paraan. Natatakot na ako. Minsan binabangungot ako at nararamdaman ko may mabigat sa dibdib ko. Tapos makikita ko siya. Baka mamatay naman ako. Pati ang pamilya ko apektado na eh.
Nagalit lang sa kanya ang mangkukulam at sinabi na bawi lang sa kanya ang nararanasan niya. Pinaalala sa kanya ang kalokohan na ginawa niya noong nagpagawa siya ng ritual para kay Irish. Ang panloloko niya sa donasyon. Wala akong dalang pera nun. Isa pa, marami naman nabibigay sa'yo eh. Grabe ka naman kung isang beses lang manlilibre ka ng serbisyo mo eh. Napakaswapang mo naman. Dahil sa sinabi niya ay mas lalong nagalit sa kanya ang mangkukulam at sinabi sa kanya na wag na siyang babalik doon. Dahil sa susunod na makita siya ng mangkukulam ay tutuluyan na ang kanyang buhay. Sinabi rin ng mangkukulam na ang nararanasan ni Herlin ay dulot na rin ng kanyang kasamaan ng ugali. Binabawian na siya ng karma at kahit na kailan, hindi niya magagawang takasan ang hatol na yon. Dahil ayaw naman siyang tulungan ng mangkukulam, umisip na lamang ng ibang paraan si Herlin kung paano mawawala ang kaluluwang sunod ng sunod sa kanya. Isang hapon, pag-uwi ng mga bata, naabutan nila ang kanilang ina na nakaupo sa sahig habang may kandilang pumapalibot at nasa loob ng pabilog na asin. Sa takot ng mga bata, lumabas ulit sila. Wala ni isa sa kanila ang nais na samahan ang ina sa loob ng bahay. Hanggang sa sumapit ang gabi, nasa labas lang sila at doon sila naabutan ng ama. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Ay, alam niyo naman na malamok dyan eh. Mamaya magkadengge pa kayo. Nasaan ba mama niyo? Sinabi ng panganay nilang anak na natatakot sila dahil baka raw demonyo na ang kanilang ina dahil sa ginagawa nito. Hindi pa nakikita ni John Mark ang ginagawa ng kanyang asawa kaya pumasok siya sa loob ng bahay. Nasa loob pa rin ng ginawa niyang proteksyon si Herlin. Kaya naman pala hindi makapasok ang mga bata. Huwag mo sirain yan. Protection ka yan laban sa masamang elemento. Alam mo kung anong masamang elemento? Ikaw yun. Hindi mo man lang inisip ang mga anak mo. Nandun sila nagtsatsaga sa labas, nilalamok. Anong klaseng ina ka ba ha? Kaya parang ayoko nang iwan ng mga bata kasama kay. Baka mapahamak pa sila. Para din yan sa atin. Para hindi tayo susundan ni Irish. Wala ngang Irish! Meron! Sinabi sa akin ng mangkukulam na hindi ako titigilan ni Irish. Palagi siyang susunod sa akin. Gusto ko na magkaroon ng normal na buhay. Gusto ko na ulit maging masaya. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Mangkukulam? Anong pinagsasasabi mo? Yung mangkukulam na nilapitan ko para kulamin si Irish. Huwag mo sabihin sa akin kaya namatay si Irish dahil pinakulam mo siya. Oo. Pero para naman yun sa atin eh. Tingnan mo, hindi ka na nagpapakahirap para bayaran siya, di ba? Yung pera mo, para na sa pamilya natin. Kaya tulungan mo na akong alisin siya ng tuluyan sa buhay ko. Napakasama ng ugali rin kasi nung mangkukulam na yun eh. Masyadong sakim sa pera. Kaya nagalit siya nung nagbigay ako ng walang laman na sobre. Wala naman siyang gasto sa pangkukulam eh. Mura lang naman yung kandila na gamit niya. Tulungan mo na ako. Akin na yan. Tumigil ka na! Punong-puno na ako sa'yo, Herlin. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Paano mo nagawang patayin ng isang taong wala namang masamang ginagawa sa'yo? Sa sobrang kahayupan mo, sumamba ka pa sa kadiliman. Dahil sa pera! Hindi ba sapat na dahilan yon? Pera kapalit ng buhay ng iba? Sinira mo pati yung pangarap ng anak niya. Marami ka nasira dahil sa kabaliwan mong yan. Hindi kasalanan ni Irish kung bakit ka nabaong sa utang. Ikaw ang unang lumapit sa kanya. Ikaw ang nagpumilit na isama ka sa lintik na paluwagan na yan. Masyado kasi mataas ang ambisyon mo eh. Buti sana kung ikaw ang kumikilos para maabot yun. Pero hindi. Pera ng iba ang winaldas mo. At sa kakapalan niyang pagmumukha mo, ikaw pa ang may ganang magpakulam. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Ni hindi mo nga alam ang pinagdaraanan ko sa buhay. Gulong-gulong ng utak ko kakapilit niya na maghulog ako. Ang sama niyang tao. Hindi niya ako maintindihan. Wala namang iintindi sa'yo dahil walang katuturan niya sinasabi mo. Una pa lang alam mo nang wala ka ibabayad sa kanya. Pero tinanggap mo pa rin yung pera. Tapos anong ginawa mo?
Nagbuhay mayaman ka na parang hindi nauubos ang pera mo. Alam mo yan nangyayari sa'yo? Yan ang mismong karma mo eh. Huwag ka sanang tigilan yung kaluluwa ni Irish para magbayad ka sa mga kasalanan mo. At talagang sa'yo pa nang galing ang mga salita na yan, ha? Wala ka talagang kwentang asawa ni hindi mo man lang ako tulungan. Hindi na kita matutulungan dahil wala akong magagawa sa karma na pinagbabayaran mo. Ginusto mo yan eh. Nung lumapit ka sa mangkukulam at magpapatay ng tao, sana alam mo nang may malaking kapalit yan sa'yo. Kaya wala nga ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Wala akong kwentang asawa, pero may kwenta akong ama. Kaya hanggat may oras pa, isasalba ko ang mga anak ko sa demonyo nilang ina. Kahit na anong galit ni Herlin sa kanyang asawa, ayaw siyang tulungan. Lahat na lang ng mga kamalasang nangyayari sa kanya ay kay John Mark niya sinisisi. Kung nabigyan lang daw sana siya ng magandang buhay ni John Mark, hindi naman naaabot sa punto na sasali siya sa paluwagan kahit na wala siyang ipapambayad. Ibinalik sa kanya ni John Mark ang mga salita na yon at sinabi na sa kanilang magkakapatid, si Herlin lang daw ang may maayos sanang pamilya. Siya pa ang swerte dahil napapakain siya ng maayos habang ang mga kapatid niya ay gutom sa mga tamad nilang asawa. Hindi naman daw lumaki sa mayamang pamilya si Herlin kaya bakit niya inaasam na ititira siya ni John Mark sa mansyon. Isang araw, walang pasok si John Mark nang mapansin ni Herlin na nag-eempake ito ng damit ng mga bata. Anong gagawin mo dyan sa damit ng mga bata? Ililipat ko sa kabilang bahay. Kabilang bahay? Kaninong bahay? Kina kuya, doon ko muna dadali ng mga bata dahil naaawa ako sa kanila rito. Madalas na hinihintay muna nila akong dumating bago sila pumasok ng bahay. Puno na ng takot ang mga bata. Ayaw ko na yun ang kalakihan nila. Ilalayo mo sa akin ang mga anak ko? Tingin mo ba kaya mo pa maging nanay para sa kanila ha? Kahit nga ang sarili mo hindi mo maharap eh. Natatakot sila sa'yo. Lalo kapag nagsasalita ka mag-isa o bigla kang sisigaw tapos sasabihin mo na may babaeng nakalambitin sa kisame. Tingin mo anong magiging reaksyon ng mga bata? Dahil totoo naman ang nakikita ko. May babaeng nakalambitin sa kisame. Minsan nakasilip sa bintana o nasa loob ng banyo. Totoo lahat yun. Nakikita ko. Totoo yun sa'yo bilang ikaw lang naman ang pinaparusahan. Hindi kami kasama sa karma mo. Kaya wag mo kami idamay sa anuman nangyayari sa'yo. May maganda pang kinabukasan ng mga bata. Anong gusto mo gawin sa akin? Iwan na akong mag-isa rito? Hindi pwede. Alam mo na nga ang nangyayari sa akin eh. Sasama ako sa inyo. Hindi ako lilipat. Ang mga bata lang. Napag-usapan na namin to ni kuya. Kinausap ko na rin ang mga anak natin. Hindi sana ito mangyayari kung pinakinggan mo ako noon eh. Kaso wala na. Huli na ang lahat eh. Ang kailangan ko na lang isipin ngayon ang kapakanan ng mga bata. Ilalayo ko na sila sa'yo dahil hindi na rin mapipigilan ang paglala niya sakit mo sa utak. Wala na ring nagawa pa si Herlin sa pag-alis ng mga anak niya dahil mismong mga bata na ang nakiusap sa kanilang ama na lumipat na sila ng bahay. Naging matatakutin na rin kasi ang mga bata at kahit saan sila magpunta, pakiramdam nila ay sumusunod sa kanila ang sinasabi ng kanilang ina. Dahil madalas na si Herlin na lang ang naiiwang mag-isa sa loob ng bahay, mas dumalas na ang pagkita niya sa kaluluwa ni Irish. Wala naman itong ginagawa pero takot na takot siya sa tuwing nakatitig ito sa kanya. Minsan pa, nakita niya si Irish na nakatayo lang talaga sa gilid ng higaan nila, habang si John Mark ay masarap ang tulog. Dahil na rin sa nangyayari kay Herlin, naaapektuhan na ang kanyang kalusugan. Hindi na siya nagkakaroon ng maayos na tulog, hindi na rin siya gaanong makakain. Nangayayat siya ng sobra. Ayoko na. Tama na! Ayoko na, lubayan mo na ako. Patay ka naman na eh. Wag! Tulong! Tulungan niyo ako! Ah! Napatakip sa kanyang mukha si Herlin dahil hindi mawala sa kanyang utak ang imahe ni Irish.
Mangilang beses niyang inuntog ang kanyang sarili sa pader. Patuloy niya yung ginagawa hanggang sa magdugo. Wala siyang pakialam kahit na nasasaktan na siya. Mabuti na lang ay dumating agad ang kanyang asawa para pigilan siya. Dinala siya sa ospital dahil sa pagdurugo ng kanyang ulo. Talagang nasisiraan ka na ng bait, no? Ayaw mo naman kasi maniwala sa akin. Ayoko na makita si Irish. Gusto ko na magkaroon ng maayos na buhay. Paano ka naman magkakaroon ng maayos na buhay kung inuusig ka na ng konsensya mo dahil sa ginawa mo kay Irish? Kumanap ka ng albularyo na magpapagaling sa akin. Sige na. Ewan ko kung may mahahanap ako. Sandali lang, bibili lang ako ng pagkain sa labas. Kanina pa ako nagugutom eh. Bumalik sa pagkakahiga si Herlin. Pinipilit niya ang sarili na italiwas ang kanyang iniisip para hindi niya maalala si Irish. Pero kahit na anong gawin niya, paulit-ulit lang na bumabalik sa kanya ang alaala ng ginawa niya. Habang nakahiga si Herlin, narinig niya ang ingay sa kabila. May nakaharang kasi sa pagitan nilang berdeng kurtina. Hindi niya alam kung sino ang pasyente na nasa kabila. Basta ang alam niya, may tao roon dahil maingay ang kama. Pwede bang wag mong likutin ang hinihigaan mo? Ang ingay! Ang sakit sa ulo! Walang sumagot, pero maingay pa rin. Sa inis ni Herlin, tumayo siya para hawiin ang kurtina, pero laking gulat niya dahil walang tao. Siya lang ang mag-isa na nasa loob. Nang ibalik niya ang kurtina, naririnig na naman niya ang ingay. Nanginginig na siya sa takot, pero sinilip niya pa rin ang kabila. At doon niya nakita na may isang babaeng nakaputi. Niyuyugyug nito ang kama habang nakaupo siya. Pwede bang itigil mo yan? Utang na loob. Tumigil ang babae at doon unti-unting lumingon sa kanya. Mukha pa rin ni Irish ang nakikita niya. Napaatras si Herlin at bumalik sa kanyang kama. Muli na naman niyang narinig ang ingay ng kama sa kabila. Ayaw na niyang tingnan dahil alam na niyang hindi yun tao. Ano bang dapat kong gawin para tigilan mo na ako? Ayoko na. Hindi sumasagot ang babae. Hanggang sa palakas ng palakas ang ingay. Sumasabay pa ang pagsigaw ng babae na nakakabingi para kay Herlin. Ayoko na! Ano ba, Irish? Malahimik ka na! Sakto naman dumating ang kanyang asawa at pilit siyang pinapakalma. Pero nagsisisigaw pa rin siya at binabanggit ang pangalan ni Irish. Kaya napilitan na rin ang mga doktor na turukan siya ng pampakalma. Inabisuhan din si John Mark na ipatinginan niya ang kanyang asawa dahil maaaring may diferensya na ito sa pag-iisip. Noong una ay ayaw pa ni John Mark dahil mahal ang magiging bayad. Pero nang malaman niya na may programa ang gobyerno na pwede silang makakuha ng libreng konsultasyon, ay yun ang ginawa ni John Mark. Bakit mo ko dadalhin dito? Hindi ako baliw. Ang sabi ko sa'yo, samahan mo ko sa albularyo, di ba? Kailangan mo rin to. Baka tama nga sila. Kaya ka nagkakaganyan dahil sa nakukonsensya ka sa utang mo kay Irish. Hindi ko na nga rin alam kung totoo bang sinasabi mo tungkol sa mangkukulam eh. Baka mamaya kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Tapos akala mo totoong ginawa mo yun. Totoong nangyari yun! Hindi ako nababaliw! Kaya umalis na tayo rito! Ayoko rito! Baka mapagkamalan pa akong nababaliw! Muling nagwala si Herlin. Halos walang makapigil sa kanya. Nakakasakit din siya ng sino mang mahahawakan niya. Nagsisigaw siya at hindi nawawala ang sinasabi niyang naroon si Irish. Kung ano-ano na lang din ang binabanggit niya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas agresibo at malala si Herlin. Bibihira na lamang din siyang makausap ng maayos dahil mas madalas na sumisigaw lang siya. Hanggang nagpasya na rin si John Mark na dalhin siya sa mental hospital.
Hindi nga ako nababaliw! Ano ba? Bitiwan niyo ako! John Mark! Hindi ako baliw! Pasensya ka na. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Hindi ka na pwede maiwan mag-isa. Nung nakaraan lang may sinaktan kang tao. Dahil iniisip mo na siya si Irish at pinipilit kang isama sa kadiliman. Totoo yun! Hindi yun kabaliwan! Ayoko sumama sa kanila. Huwag mo akong ipasama sa kanila, ha? Mas maaalagaan ka nila dun. Hindi na kita kaya. At gusto ko na rin pagtuunan ng pansin ng mga anak natin. Pasensya ka na. Tumawag ka ng albularyo. Matutulungan niya ako. Sige na. Hindi ako lulubayan ni Irish. Andito siya ngayon, oh. Naghihintay lang kung saan kami pupunta. Huwag mo kong ibigay sa kanya. Hindi ako baliw. Si Irish ang may kasalanan nito. Hindi ako baliw. Paulit-ulit na sumisigaw si Herlin nang hindi siya baliw at isinisigaw ang pangalan ni Irish. Naririnig yon ng mga kapitbahay nila at naging tampulan na siya ng mga bali-balita. Ang sabi pa ng iba, tinamaan na siya ng karma dahil sa sama ng kanyang ugali at tama lang daw ang naging desisyon ng kanyang asawa. Dapat daw ay matagal na siyang iniwan ni John Mark. Kahit na nasa mental hospital na si Herlin, patuloy pa rin siyang dinadalaw ni Irish. Isang gabi, nakaramdam na naiihi si Herlin. Tumayo siya at nagpunta sa banyo. Habang umiihi siya, napansin niyang may babae na nakasilip sa ilalim ng pinto. Nakahiga ito at ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kanya. Tigilan mo na ako, Irish! Tigilan mo na ako! Ayoko na! Tama na! Parang awa mo na! Hindi na tinigilan ng kaluluwa ni Irish si Herlin. Bibit-bitin niya ang kaparusahan na yon hanggang sa kanyang kamatayan. Simula nang lumapit si Herlin sa kadiliman, ang ibig lamang sabihin noon ay hindi na siya makakaalis kahit na kailan. Kahit na anong gawin niya, susundan at susundan siya ng kanyang konsensya, lalo pat wala namang masamang ginawa sa kanya ang taong pinapatay niya. Yun na ang kanyang parusa dahil na rin sa kasakiman niya sa pera. Habang siya ay nabubuhay, palagi niyang mararamdaman ang presensya ng dilim. Tunay talaga na may mga taong hindi kayang pigilan ang kanilang sarili na maging masama, lalo na kapag may kinalaman ito sa pera. Nagiging iresponsable. Hindi naman masamang maghangad ng material na bagay o gawain na tingin mo ay magpapasaya sa'yo. Pero dapat ay daanin mo sa paghihirap, hindi sa pangungutang o paggamit ng pera ng iba. Matapos mong magwaldas, saka mo gagawa ng masama ang taong tumulong lamang sa'yo? Kung magagastos mo man ang pera ng iba, naway maging responsabling ibalik ito ng maayos. Huwag sanang suklian ng kasamaan ang mabuting pakikitungo ng iba. Huwag abusuhin ang kabutihan ng kapwa, sapagkat ang bawat kilos ay may balik. Ang tunay na ginhawa at kasiyahan ay bunga ng pawis at sakripisyo, hindi ng panloloko o paglapit sa dilim. Katulad ni Herlin, inakala niyang madadaan sa ritual ang pagtapos ng kanyang problema. Pero siya rin naman pala ang magdurusa ng panghabang buhay. Maaaring naloko niya ang ibang tao, pero kailanman hindi niya matatakasan ng konsensya. Ito ay palaging bubulong at lalapit sa kanya upang ipaalala ang maling nagawa. Kailanman ay hindi makakatulong ang itim na kapangyarihan para makatakas. Isa itong bitag na kapag lumapit ka, hindi ka na kailanman makakatakas. Sa huli, ang kasakiman ay laging may kapalit. At madalas, ang kabayaran ay mas higit pa sa kaya mong pagbayaran. Nakakalungkot ang nangyari kay Irish dahil ikinapahamak niya pa ang kanyang kabutihan. Sadya talagang may mga tao na sumisira ng tiwala katulad ni Herlin. Kayo ba mga apo,
Nakaranas na rin ba kayo ng maloko ng kasamahan ninyo sa mga paluwagan? Ano rin ang inyong opinyon sa ating bagong kwento ngayon? Ibahagi nyo naman at nais ko itong mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Princess Joy Bagus, Maria Maricar Mendoza, Maria Girly Piloton, Caroline Romion, Anwario Agovida, Conelo PH Channel, Nelly Layag, Jean Lu Official, Sharon Dueñas, Grace Doris Riano, Cassius Clay Rivera, Joy ng Bahrain, Carlita Nocerale, Sherlyn Joseco, Pasiano Guerrero, Agnes Padlan, Marivic Campos. Shout out din sa inyo, Yasmin, Cheryl Bronyosa, Ras Gabriel Datulay, Ziona Rose, Lucille De Lima, Rosalie Cawano, Kim Bara, Weng Acaso, Ira Malin, Merly Amistad, Mary Jenny Rhea Batiduan, Arlene Castro Ramos, Pureza Tagiwalo, Ami Pakana, Alexander, Alona Padayaw at Satobi Shawarma ng San Pedro Laguna, Liza Agodo at sa Agodo Family. Salamat sa pakikinig nyo. Svena Calvin at shout out din kina Mang Jose, Siopaw, Adobo, Negra at Barok. Jodel Bernardo at sa RGI Fam, lalo na sa Packing Department. Lani Capile, Leonora Consensino, Like Queenie, Marco Nanes, sa kanilang boss na sina Kuya Rowel, Ate Myra at Myrel Jam ng Amira Boxes Handicrafts. Happy birthday kay RJ Florano ng Barangay Kabulusan, Jenna Nolasco, Joe Nanaman at sa Nanaman at Nunez family ng Iligan City, Bingbing Acevedo at sa Acevedo family, Neri Domingo, Gemma, Jackie Lu Palma, Abby Ruiz, Mod Bishari at Kaylin Labra, Angela Cancelier, Ian Rabasano at kay Moon and Chan ng Malaybalay Bukidnon, Norvia Cabanyero, Purificacion Fernandez Dulay, Jing Bueno. Mahal kayo ng Lola Telang, Catalea Soto at sa kanyang pamilya na nasa Basilan, Soto at Angkon family, TJ Malaki, Harjam Estoche, Jessica Marie Ramos, Cathy Alfonso, Jane Ruiz, Liana C, Annabel Mendoza, Beth, Nida Kiambao, Mamiliana Nalugon, Noemi Garcia Pabunan, Corazon Cacalda, Kopi Chow, Emma Dumato, AD Mako, Glory Lee Olivo, at happy birthday kay Sheren Solero Masagka. Shout out sa inyo, Flor de Lisa Galang, Lynn Caones, Judith Bisnar, Jerlyn Arbado, Kimberly Espanyola, Jaja Barakiel, Adela Lee, Zane Axel Ranada, Jeline Sapra, Ergen Blanza, kina JM Ecleo, Yumi at Mayflor ng Dinagat Islands, Asodisen Serila, Jocelyn Balangkit at sa Loremas family, Bernadette Alegarbes, Celestina Sigua, Elma Arriba Madrigal. Kumusta kayo? Assorted Love Hurts KSA, Hana Maylin Sesgundo, Monet Taningko, Gloria Taer. Shout out sa Escarda family ng Team Manok, kina Boss Boyet, Madam Rose at Janine Escarda. Shout out din kina Jerry, Jimmy, Jera, Leonard, Munding, Mike Gian Fuentes, Arnold, Gloria,
AJ at sa Taer family, Vincent, Angie, Yael, Wendy, Tantan, Weng at sa Armada family, Nelia Muñez, Badet Yap, Dara Constantino, Roxanne Gaudicos, Ana Bolante, Lynette Reparado, Irene Benavides, Joyce Rubino, Josie Aniban, Genevieve Kadapan. Shout out sa mga solid kong apo, Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Chrisine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses at advanced happy birthday sa kanyang mga anak na si Donna Leses sa September 28 at Shireen Leses sa September 30. Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag at Alma Naong. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay at pakikinig mga apo.